Sara Geronimo, ang ebolusyon ng tunay na talento. As long as may maibibigay pa ako sa music, sa pagpiperform, gulang po. Si Sara Geronimo ay isang babae na laging alam kung ano ang gusto niya. At ang gusto niya ay maging Michael Jackson, King of Pop. Magiging mahusay na performer din sana siya tulad niya. Kapag naabutan niya ang musika nito, lagi siyang nakatayo para mag-groove at kumanta. Ang mga gumagalaw ay dumating lamang kahit papaano. Siya baluktot balakang at tuhod, baluktot ang baywang, shimid ang balikat, na may isang kumpiyansa nakakagulat sa isang 4 na taong gulang na bata mula sa isang struggling pamilya. Siya rin ay isang napakahiyang bata na hindi mahilig tumawag ng pansin sa kanyang sarili. Ngunit nang dumating ang hari ng pop, iyon na nagbago siya. Sabi ni Sara, 35 na ngayon, maliit pa lang po ako sumasayaw na ako ng Michael Jackson. Yun talaga yung gusto ko. Wala po talagang naisip akong iba, na maging doktor, maging teacher. Hindi talaga. Gusto ko talagang maging Michael Jackson, yun talaga po. She says of herself, yun po kasi yung passion ko talaga. Nung maliit pa lang ako, yun yung core ko eh. But lest she be misread, she adds, hindi po siya na parang, oh, I have the talent. Ito talaga ang gusto kong gawin. Gustong gusto kong gawin ito. Gusto lang niyang mag-perform tulad ni Michael Jackson. At pagkatapos ay naging hindi lamang Michael kundi iba pang mga artist, masyadong. Gusto niyang maging Grammy winner na Beyonce, gusto niyang maging Emma. Pure Energy Gary V. Ang kanya ay isang hangarin at reflex na hindi mawawala. At magiging magaling siya, magiging ganap na performer siya. She had a bit of push from the start, tiyak. Ang Viva Entertainment na namamahala sa kanya ay nagbigay sa kanya ng titulong Popstar Princess, isang inspired marketing move. Ang ASAP, ang mataas na rating Sunday variety show ng PCB, ay nagsimulang mag-anunsyo sa kanya bilang no less than Popstar Royalty, pagkatapos ay ang iba ay nagiging subjects na lamang. From there, pinaghirapan ni Sara, siguro mas mahirap pa sa ilan na nauna sa kanya, para makuha ang mga titulo na iyon. Hanggang sa isang araw, naging lahat siya ng top-tier singer, kamanghamanghang mananayaw, box office actress, paboritong rom-com female lead, T-darling, in-demand endorser, malaking concert star, dream client, at triple threat. Sa kanyang paraan sa tuktok, siya charmed, isang legion ng mga tagahanga na ay nanatili sa kanya, tapat at mabangis, sa pamamagitan ng mga taon. Alam na ng lahat ngayon na walang humipo kay Sara G at nakakawala dito. Hindi ito tumitigil doon para sa tunay na talento na ito. After 21 years sa entertainment world, patuloy na gusto pa ni Sara, pero nag-evolve na ang mga nangangailangan. Sa pagkakataong ito ay mas malaki at sa pagkakataong ito ay may layunin. Sara Geronimo, 21 years as industriya. Hindi naging madali ang kanyang paglalakbay sa kasikatan. Nakatanggap siya ng tunay na tulong, ngunit walang kailanman ay ibinigay lamang sa kanya. Kailangan niyang gawin ang groundwork. Mula nang ideklara siyang grand winner ng Star for Night in 2003, isang singing competition na pinagbibidahan ng revered na si Regine Velasquez na umer sa Abyss 13 hanggang 2 dekada matapos ito, isa ng masipag na artist si Sara. Hindi makapaniwala, 14 pa lang siya noon, subalit ang sumunod na mga taon ay mga sandali, oras, at araw ng disiplina, pagsasanay, at mga ensayo, ng eksperimento sa imay at estilo ng pagkain at ehersisyo, ng pagiging malapit sa mga party na pinuntahan ng mga batang babae na kaedad niya, ng paglayo sa mga matatamis na nakakasakit sa boses, ng pagmamadali sa mga commute, ng pagsunod sa direksyon, at ng pagsaulo ng mga key at script. Sa pangkalahatan, taon ng pag-ugali tulad ng isang maliit na matanda. Subalit ngayon, sa pag-iisip, sinabi ni Sara na parang mabilis na lumipas ang mga taon. She tells PH Philippine Entertainment Portal, sa totoo nga, hindi ko napansin na parang 2 decades na pala yun. Parang ang tanda na po, di ba? Nangyayari ito sa kanyang sit-down interview at pictorial sa IC office noong Mayo 22, 2024, na tumatagal ng 5.5 oras at maayos ang takbo, salamat in good measure sa hindi pagiging diva ni Sara. Siya ay bubbly, pa hindi maingay sa buong shoot.
Ang mabilis niyang ngiti ay nagpapanatili ng liwanag ng hangin. Paminsan-minsan, nagbibiro siya na nagpapagaan sa stadium, sa makyut session, sa pagpapalit ng mga outfit, sa deliberasyon ng mga stylist at shoot producer, paggawa ng mga pose at peg, naghihintay para sa mga photographer at videographers upang i-calibrate ang pag-iilaw at tanawin, ang palagiang pag-check ng monitor, ang mga pagsubok sa mood at tono ng visuals, at ang koordinasyon sa pagitan ng team ni Sarah at ng PA team na dapat panatilihing maayos at patuloy. Ang proseso ay hindi mabilis o madali, ipaalam ito sa mga hindi pamilyar sa kalakalan. Isa rin itong proseso na mahigit 2 dekada ng alam ni Sarah. She quips, still on the subject of how fast it's all come to pass. Mas napapansin ko yung mga na-expired na produkto sa pantry namin na from 2021 ay 2024 na pala ngayon. Yung ganun ang kabilis ng panahon ngayon. Noon kasi parang dahil sobra po akong nabisi sa trabaho, at saka almost the same yung ginagawa ko, parang di ko po namalayan na, wow, yun na pala, 2 decades na pala. Matagal nang elister sa local entertainment scene, na natiling in demand ang singer-actress, isang bagay na lagi niyang pinasasalamatan. Matalino si Sarah at masyadong alam ang fragility ng fame. Inamin niya talaga na palagi siyang nag-aalala na mawala ang kanyang mga tagapakinig. Ito ang nag-aalala sa team ng PB, wala namang audience si Sarah G. May mga panatiko siya para sa mga taga-suporta, ngunit patuloy pa rin siya. Sa estado po ng buhay ko, saka sa karir ko, may pangamba na parang, shocks, may manonood ba? Mayroon bang magsistream ng music ko? Ganyan. I think normal naman po ata yun. Kasi nasa show business kami. Business pa rin naman. Naglalabas pa rin po ng pera to produce materials. She understands, ay ang sinasabi niya, na audience patronage ang kailangan para matuloy ang isang show. Ang pera ay hindi kailanman isang maliit na issue sa libangan. So, siyempre, we're expected din na, yun nga, make returns din. And producer na rin po kami. So, alam ko. Nitong nakaraang taon lamang, nagbuka si Sarah, at ang kanyang asawang si Matteo Guidicelli sa Alabang area kung saan sila nakatira, ang kanilang G Studios, isang 2 palapag, 200 metro kwadrado, multipurpose building para sa mga kaganapan, shoot at recording, at inilunsad din ang G Productions, ang kanilang sariling production company para sa pag-mount ng mga concert at paglikha ng mga music video. Sarah reveals that Matthew handles the management and financial end of their businesses. Ako po, mas sa creative side. Yung asawa ko, mas sa business. Ang sariling concerts, shows, at records ni Sarah ay co-produced ng G Productions at Viva Entertainment, ang kumpanyang humahawak sa career ni Sarah mula nang ideklara siyang star for Night in 2003. Sarah malayo sa limelight. Unti-unti nang nakita si Sarah matapos ang kontrobersyal na kasal nila ni Matteo noong February 20, 2020. Sa kalakhan, ang mga pangyayari ang nagdikta nito. Na sinabi, ang mga ito ay hindi pumunta sa lungat sa kanyang sariling mga personal na hilig. Noong Mayo, nawala ng franchise ang kanyang home network, ang Elise, at sa Hulyo ay kailangang magsara bilang huling resulta ng mga pakana ni Rodrigo Duterte, na noon ay Pangulo. Nangyari ito tulad ng nalalapit na malaking COVID-19 pandemic, na nakakulong sa kanilang mga tahanan para sa kanilang sariling kaligtasan. Ang mga pangyayari ay nagbigay kay Sarah ng karapat-dapat na pag-iwas sa pansin, at nagbigay sa kanya ng magandang panahon para gampanan ang kanyang bagong tungkulin bilang asawa at may bahay. May mga bahagi pa rin ang buhay ng publiko sa social media, ngunit hindi ito katulad ni Sarah. Ang nagtanghal, ito ay bilang Sarah, may asawa na babae. Mga larawan at video trickled online na nagpapakita ng kanyang buhay ng isang cushy buhay sa kanyang asawa, ang kanilang paglilibang at mga paglalakbay, ang kanyang oras sa mga biyenan, plus ang kanyang mga sandali sa kanyang mga alagang hayop. Sa mga oras na ito, masyadong natuklasan ni Sarah ang isang malaking hilig sa pagbibake. Nagsimulang magpakita ng ibang side sa kanya ang kanyang mga appearances bilang guest sa vlogs. Ipinakita nito ang kanang smack niya sa kusina, madalas naka-apron, minsan may cap din. Ask about this rare, if sudden,
appearances, Sarah keeps it light. Part po none, viewer choice. But ako din po nakukulangan sa labas ko. Kaya sabi ko, more racket pa dyan. She lets it slip na gusto niyang gumawa ng isa pang music album, then adds, ano naman, inaayos naman po. Sabi rin niya, bagamat hindi pa siya kasing visible ng dati, siguradong raring siya para mag-perform at mag-entertain. Malaking pangangailangan pa rin ito ngayon, tulad noong bata pa siya. In her words, actually, yung pagmamahal ko po kasi sa music at sa kanta, yun yung entertaining people. Parang maliit pa lang ako, yun yung gusto ko po. So yun yung hindi siguro nakukumpleto. Ganun naman yata talaga po pag artist, eh. Hindi ito tumitigil. Sa pagkilala na nagbabago ang interes ng mga manonood, tulad ng piniling malikhaing direksyon ng isang pintor, sinabi niya na maaaring dumating ang wakas, ngunit, siyempre, realidad ng buhay. Ngunit hindi pa siya naglalakad palabas. Beaming, she recounts, nung isang araw nga po napanood ko si Mick Jagger, and he's turning 80. And nagtutour pa rin siya, pagtukoy sa Rolling Stones frontman. Sabi ko, shocks, posible pala ito, no? Si Sarah, na buong pangalang Sarah Asher Tua Geronimo, ay isinilang sa Santa Cruz, Maynila, noong Hulyo 25, 1988. At yan po ang atin showbiz update for today. Huwag kalimutan mag-subscribe, click the notification bell, like and share the video. Maraming salamat at magandang buhay sa lahat. Paalam!